Alright, so once again, no? Good afternoon everyone and welcome sa ating online financial talk this afternoon. So by the way, I'm Raymond Malazarte, one of the financial educator here in IMG, and I'm your speaker for this afternoon. Okay, so our topic for this afternoon is all about financial check-up. So dito malalaman natin, no? Ano na ba yung status sa finances natin, 'di ba? Ano na ba yung status, if okay pa ba or na-cancer na yung bulsa, 'di ba? So yun yung topic natin this afternoon. So mag-share screen na ako, no? Okay. All right. So once again, good afternoon, and can you chat if nakita na ba yung screen ko at okay lang ba yung audio ko? Can you chat yes or clear? Okay, so once again, good afternoon everyone and welcome sa ating online financial talk this afternoon. But before we start, gentle reminders lang po, no, for the members and guests. So if you can hear my voice, it means your audio is working well. And then kindly follow the format for your Zoom username to avoid being placed in the waiting room. And then para ma-identify din po namin kayo if member ka na ba or guest pa. So for the guest po, name po ninyo _ name nang nag-invite po sa inyo. So example, Raymond _ Antoinette. And then for the members naman, name po ninyo _ SMD name, no? Yung name ng SMD po ninyo. Example, Raymond _ SMD Antoinette. So alright, so dito na tayo, no, sa ating topic for this afternoon, all about financial check-up. But ipakilala ko po muna sa inyo, no, yung company namin, si IMG. So IMG is International Marketing Group, which is 22 years na po tayo dito sa Philippines. And we are a financial brokerage company and we have a campaign for financial education. Kaya nga everyday mayroon kami mga seminars, no, like 4 schedules talaga everyday, no, kasi nga relentless namin ginagawa to because of our campaign na every Filipino families ma-educate namin, no? So yung campaign po namin is maka-educate kami ng 30 million Filipino families by year 2030. So ngayon right now, congratulations sa lahat ng guests natin today kasi nga part na po kayo sa campaign namin, no, as long as naka-attend ka sa aming financial seminar. So yun, as long as na inform ka about financial education. So tutungo na po tayo, no, dadako na po tayo, no, sa ating topic this afternoon about financial check-up. So how financially healthy are you? So this is the question, no? How financially healthy are you? So alam mo ba or ano na ba yung status ng finances mo ngayon? Is it okay pa ba? Wala ba tayong mga utang or nagkakautang-utang na or na-cancer na yung bulsa natin? 'Di ba? So ngayon tutulungan tayo dito, no, ni IMG na paano natin malaman if okay pa ba yung finances natin, no? So we will check that, okay? So ngayon, know why you need to achieve financial success, kasi nga tayong lahat talaga gusto natin, no, ma-achieve yung financial success in life. So sino nga bang tao na hindi gusto 'yon, 'di ba? So lahat talaga tayo, yun yung dream natin, ma-achieve yung financial security or financial freedom or like time freedom na meron tayong time sa ating pamilya. So lahat tayo, yun yung goal talaga. So write down the things you want to accomplish so badly in your life. Reasons like providing for your kids, retirement and healthcare fund, buying your dream home, fund your parents' retirement, or taking them on a vacation of a lifetime, etc. So yan po yung ano yung mga reason ninyo. No, pwede kayong maggawa, no, magkuha ng isang bond paper tapos lagyan lang yung kahit 10 lang, no? 10 yung minimum. So isulat nyo dito kahit pa na marami kang mga goals talaga na gusto na i-achieve, no? So isulat mo dito lahat. Ano ba gusto mo bang like maka-prepare for your retirement?
Like kapag nag-retire ka na is mag-enjoy ka na lang sa life, no? Taking on a vacation, buying your dream home. So yun ang pangsulat mo kung ano yung gusto mo na ma-achieve, no? Na mga goals mo in life. Okay? So yun talaga para ma-visualize talaga natin, no? Everyday like yung ginagawa mo is like ilagay mo siya sa like nasa kwarto mo ba para kada gigising ka sa umaga, makita mo talaga na ito pala yung i-achieve ko na mga goals, no? So ma-visualize mo. So meaning ma-push ka talaga to work for your goals. So ganun siya, no? Para ma-visualize natin yung kailangan natin na i-achieve, no? Para ma-achieve natin yung financial success natin. Okay? And then there is a big difference between building a financial foundation and get rich quick schemes. Malaki talaga yung diferensya, guys. When we say building a financial foundation, dadaan talaga tayo sa sakto na proseso. Kasi nga, wala naman talagang overnight success, di ba? So, dadaan tayo ng sasakto na proseso. Like, maraming challenges, tapos rejections, objections, bago natin ma-build yung financial foundation natin. Di ba? So, marami pa tayong dapat talaga na malaman about financial education. And then ito naman get rich quick schemes, kung familiar kayo nito, ito yung mga like nakarinig na tayo nung una na dumaan to sa atin yung mga scams na like yung pera mo daw i-double mo. Like 3 months yung pera mo magkano yung ini-invest mo, ma-double siya in 3 months. So ganun yung get rich quick schemes. Yes, maka-income ka talaga niyan. Pero ang question dito is, tatagal ba yung kumpanya na pinapasukan mo? Di ba? Legit ba yung kumpanya na pinapasukan mo? So yun yung dapat talaga na before we invest, i-learn natin. No? Dapat meron tayong information. Paano ba? Saan ba tayo mag-invest? Na legit talaga yung ini-investan natin. Okay? So, malaki talaga yung differential talaga sa dalawa. Then, you can build up a proper financial foundation. No? Maka-build ka talaga properly. Then, meron tayong tinatawag na mga challenges. At dito sa MG, nagbigay kami ng mga solutions. So, ano yung mga challenges natin? Ito yun. To protect your family for your life, health, and disability. No? Mga what ifs ba sa buhay natin? No, so isa to sa challenge kadalasan talaga sa mga Pinoy is neglect yung tinatawag natin na healthcare and life insurance, 'di ba? Na meaning yun pala yung pinaka-importante na ma-build natin para maprotektahan natin yung pamilya natin in terms of life, health, and disability at sa sarili natin. So solution natin diyan to help you and your spouse understand money basics. So sa basic pa lang dapat ipinapaintindi na din namin sa iyo at sa pamilya mo. Okay? So yun yung solution natin. So ito yun na dapat mag-attend tayo daily ng mga financial seminars. And then isa sa challenge is itong to reduce your liabilities and get out of debt sooner. So challenge din to kasi nga maraming Pinoy na nabaon sa utang kasi nga meron tayong binibili na hindi naman natin kailangan, pero yun nga, kultura talaga ng mga Pinoy na sabay sa uso, yun ba? Di ba? Mangungutang talaga ako para makabili ako nito kasi nga uso ito ngayon. So, dapat talaga na i-reduce natin yung mga liabilities natin. Yung liabilities is like, mga hindi natin kailangan ba? Para makaahon tayo, mawala tayo sa utang. Makawala tayo sa utang. So, yun yung mga challenge talaga. Then, solution natin dyan is, to assess your current financial situation. So, i-assess natin dito sa MG, ano na ba yung current financial situation mo ngayon? Nabaon ka ba sa utang na ngayon? Or okay pa ba yung finances mo? Yung status sa finances mo? So, ganun siya. So, i-assess natin para hindi ka talaga maligaw ng nandas para ma-achieve natin yung financial success. And then, isa sa challenge is dealing with constant changes in your job, career, or business. Pinaka-challenge din ito kasi nga hindi natin alam kailan lang tayo sa trabaho natin, baka matanggal na tayo tomorrow. Yung career natin, di ba? Ano ba yung career mo ngayon?
Baka mawalan tayo ng yung sa career natin at sa business mo. Then ito lang yung example ko ng itong COVID-19. Marami talaga ang nawalan ng trabaho, yung sa career nila, tapos sa business nila na bankrupt. So yun talaga no. So solution natin dyan is to help you create a plan and work towards your financial goals. Kasi nga may kasabihan nga na bahala na daw na mabankrupt sa business, maubusan ng pera, basta wag ka lang maubusan ng plano. And i-work mo ito towards your financial goals. Di ba? So kung maubusan ka talaga ng plano, siguradong yun na talaga ang like ending ba, no? Ng career mo, ng business, ng trabaho. Pero kung may plano ka pa, ganito gawin ko, no? Kasi nga naapektuhan tayo ng pandemic. So ano bang plano mo para i-work mo ito para ma-achieve yung financial goals mo? So yun yung isa sa tulungan namin kayo dito, no? Paano ba natin ano bang iplano natin? So yun siya, yung solution. And then living a long life without adequate income, challenge din ito. 'Di ba? Bakit? Kasi nga kadalasan talaga no na aabot tayo ng older age natin, tatanda tayo, pero kadalasan talaga ngayon yung mga matatanda umabot ng older age pero walang income talaga, no? Walang pera. 'Di ba? So solution natin diyan is para hindi tayo magaya sa kanila is to implement your plan with regular review, no? So dito sa MG talaga, meron tayong mga plano, i-review natin and i-work natin to achieve our financial goals. So take control of your future. If you have the will, we will show you the way. So sino nga bang nagkontrol sa ating future? Tayo talaga yung nagkontrol sa ating future, okay? And then I'll introduce din sa inyo no itong tinatawag nating the X-curve concept of wealth and responsibility. Okay? So ngayon, bago ko i-discuss sa inyo itong X-curve, so ito ay i-discuss ko muna sa inyo itong the wealth formula. Okay? Ito lang yung wealth formula na gagamitin natin para ma-achieve natin yung financial success. So syempre, meron tayong pera talaga kasi nga wealth formula yung ang pinag-uusapan natin. Syempre may pera na ma-involve. Then may time din. Dapat positive yung time. Okay? Then yung positive or negative yung rate of return. Then dapat negative yung inflation at saka taxes. So meaning dapat nasa ibabaw talaga yung money, time, and rate of return. Nasa ilalim na itong inflation at saka taxes para lalabas yan is wealth talaga, no? Meaning naka-profit ka. So you can build a successful financial future kung ito yung gagamitin mo na wealth formula. Okay? So ngayon, i-discuss ko sa inyo ano ba itong si X-curve concept. Paano ba makatulong sa atin to? Because si X-curve concept is guide talaga to sa atin no in our life. So itong red line, ito yung tinatawag na law of building wealth or money line. At ito namang blue line is ito yung law of decreasing responsibility or responsibility line. Okay? Kasi nga in life, meron talagang mga what ifs, di ba? What if we die too soon? What if we live too long? Di ba? So ngayon, habang bata ka pa, you're younger, taking care of your family ka pa niyan. Then generally, less secure ka pa kasi nga wala ka pang savings, wala ka pang investment kasi nga kakatrabaho mo lang. Tapos mataas na yung responsibility mo kasi nga ikaw yung breadwinner. Di ba? Ano may yung mga responsibility natin? Home, shelter, food, clothing, yun. Tapos utang sa pamilya, yun ang mga responsibility natin. So mataas pa. So ngayon, paano natin to siya masunod itong X-curve concept? Dapat mag-save and invest ka while you are young pa. Okay? So kung mag-save at invest ka, tataas at tataas talaga yung money line mo. Eventually, bababa na yung responsibility line mo. So, at your older age, taking care of your future ka na yan. So, generally, more secure ka na yan. Kasi nga, nag-save and invest ka nung bata ka pa. Diba? So, totally, kung magawa mo ito, money working for you na. Yung pera na magtatrabaho para sa atin. So, you must take care of your responsibilities while building your wealth. So, wealth with responsibility. Okay?
So ngayon, i-discuss ko sa inyo gaano ba kahalaga no kung early tayo mag-start na mag-save or invest. So i-compare ko siya ni itong si Mr. Start Early at saka ni Mr. Wait Longer. So pay yourself first talaga guys. No, kasi nga ikaw yung naghahanap ng income, so dapat yung sarili mo unahin mo. Save like 20% no of your income. 'Di ba? So pay yourself first. So ngayon si Mr. Save Early or Mr. Start Early, nag-save siya ng 20,000 per year for 6 years in a 12% tax deferred account. So dito niya inilagay sa financial institution na nagbigay ng 12% na interest rate. Tapos si Mr. Wait Longer naman, nag-start siya nag-save 20,000 per year for 6 years in a 12% din, kagaya ni Mr. Start Early. No? Pero ang kaibahan lang nila, si Mr. Start Early, nag-start siya ng 22 years old. Tapos si Mr. Wait Longer, nag-start na siya ng 28 years old. Kasi nga nakita niya si Mr. Start Early na nakasave na for 6 years. No? So, like, pareha. Like yung attitude naman ng Pinoy, kung makita mo yung kaibigan mo, nakapag-save ka na ba? Sige, ako din. So, nag-save din siya. Pero nag-start siya sa 28 years old. Pero tingnan nyo guys, yung diferensya. Magkano yung diferensya? At the 62 years old, okay? At the 62 years old, yung pera ni Mr. Start Early umabot ng 9.5 million. Magkano lang yung sinave niya for 6 years? 120,000. Okay? Tapos si Mr. Wait Longer, pareho sila no? 120,000. Sa loob ng 6 years yan. So magkano lang yung pera ni Mr. Wait Longer? 4.8 million. Diba ang laki ng diferensya? So ito yung importante talaga guys. Bakit like mag-save tayo early? No? So wag na nating patagalin pa like mag-procrastinate pa tayo kasi nga gusto pa nating i-learn bago tayo mag-invest talaga. So sapat na yung like mga 1 to 3 seminars na maatinan mo, take action ka na kaagad kasi nga sayang yung time kasi time is our ally, not timing. Okay? So procrastination is one of the main causes of failure talaga guys. No? Palagi na mamaya na ako, hindi mo na ngayon, di ba? So dapat take action ka na kaagad. Okay? And then small changes, big money. No? Ano ba ang impact nito? Nitong like meron tayong gagawin no na mga small changes lang na yung impact niya is makagawa pala talaga ng malaking pera. So what if you can make small changes in your spending habits and start saving 17 pesos per day or 500 pesos per month? Okay? So ngayon, can you cut down on the following? So if like sodas, no? Yung mga soft drinks, like every kain mo ba, nagso-soft drinks ka ba? So pwede mo yung i-cut, no? Kahit 1 times a day ka lang mag-soft drinks, di ba? So magkano naman soft drinks ngayon? Example, 12 pesos. So kung 1 times a day ka lang, like nung una, nag 3 times a day ka, tapos ngayon is 1 times a day na lang, so nakasave ka ng 24 pesos. Di ba? So sa sodas pa lang, nakasave ka na ng 24 pesos. Magkano lang yung i-start natin na mag-save? 17 pesos per day. Di ba? Then cigarettes, if nagsigarilyo ka, di ba? So, pwede mo siyang kahit walain pa nga natin kasi nga yung cost lang ng pagsisigarilyo is sakit lang naman, di ba? So, ano yung gusto mo? Millions o lung cancer? So, syempre, millions yung gusto ko. So, pwede mo i-cut yung cigarettes and the lattes, no? Pupunta talaga ng Starbucks, Boss Coffee, para makalates. Tapos, magkano yung isang serve? Di ba? 120, ganon. So, why not? Nabibili ka na lang ng, example lang din to sa akin, no? So, suggestion ko ba, no? So, advice ko sa inyo, para maka-save na talaga tayo. No, why not na like once a month ka lang pupunta ng Starbucks, hindi mo palagi weekly na pupunta ka talaga. 'Di ba? So bibili ka lang ng mug ng Starbucks tapos bibili ka ng Nescafe 3-in-1. So pareho lang naman yung lasa nila, 'di ba? So yun yung binabayaran mo lang doon sa Starbucks, yung pangalan nila. 'Di ba?
kaya mahal siya. And then cable TV, kung hindi mo naman magagamit to, so kasi nga nasa trabaho ka, yung yaya mo lang yung maaliw na nagpanood ng maraming channel. So why not na mag-antenna ka na lang. Then mga games, kung hindi naman tayo makapera sa mga games, why not na i-cut natin to. Kung ito yung source of income mo, then wag mo i-cut. Okay? Then bottled water. So why not na sa trabaho natin, magdala na lang tayo ng tumbler natin. Lagyan na lang natin ng tubig sa atin para hindi natin makabili yung bottled water na tag 15 pesos per bottle, di ba? So kasi nga sa workplace natin, meron namang libre na tubig dyan. So dala lang ng tumbler. Then mga sweets, new gadgets. So itong new gadgets, pwede naman kahit yung gadget mo is gumagana pa, wag kang sumabay sa uso kasi nga mababaon ka talaga sa utang. Kasi yung gadget, kahit anong sabay mo pa niya, hindi ka makakasabay talaga. Kasi ngayon, iPhone 11 yung lumabas. Tapos wala lang isang taon, lumabas na naman yung iPhone 12. So magkasabay ka ba niyan? Tapos magkano yung gadget, di ba? Then shopping. So kahit once a month lang, mag-shopping ka, pay yourself first. And then driving a big car, kahit small car lang yung i-drive para small maintenance lang din. Kasi nga driving a big car, big maintenance din yan. And then eating out, wag naman everyday eating out na tayo. Kahit once a month lang din. So makat mo na yan. And then partying, di ba? Like pupunta ng mga club, ganon kasi ako dati. Di ba? So yan, kung makat natin yung mga on the following. So what if, no? I-disiplina natin yung sarili natin, makasave tayo na 17 pesos per day or 500 pesos per month. So yung 500 pesos per month mo at 12% in 35 years, magiging 2.9 million yan. So anong gusto mo? Lung cancer or 2.9 million? Siyempre dito ako sa 2.9 million. Di ba? So what if makasave ka pa more sa 500 like 1,000 per month in at 12% interest rate in 35 years, may magiging 5.8 million yan. Di ba? So mas malaki pa, no? Pala yung magawa natin, ma-save natin kung i-cut down natin itong mga following na sinasabi ko kanina. So discipline and consistency are the case talaga. So the effect of taxes and inflation on your purchasing power. Are you winning or losing in the money game? So, di ba? So understand the real rate of return, guys. Okay? Then, I'll introduce din sa inyo the power of compound interest. Albert Einstein called compound interest the eighth wonder of the world and mankind's greatest invention because it is the mightiest force ever unleashed for the amassing wealth. Okay? So itong compound interest, guys, ito yung invented ni Albert Einstein, itong rule of 72. Okay, continue tayo. So, itong rule of 72, guys, is, ito yung invented by Albert Einstein. So, simple lang ang pag-compute nito. 72 is constant. Okay? And then, i-divide mo lang siya sa interest rate, saan mo inilagay yung pera mo. Ang lalabas yan is ilang years magdoble yung pera mo. So, may tatlong example dito. No? Tawagin lang natin si investor A, investor B, at saka si investor C. Okay? So, si investor A, pareho sila. No? 29 years old. Tapos, pareho sila mayroong 100,000 na inilagay sa... Pero iba't ibang financial institution yung nilagyan nila. So, si investor A, dito niya inilagay sa financial institution na nagbigay ng 4%. So, simple lang ang pag-compute nito. 72 divide 4 equals 18. So, your money doubles every 18 years. So, 29 siya, i-add mo lang yung 18. Pagka 47, yung 100,000 na naging 200,000. 47 plus 18, pagka 65 niya, nagiging 400,000 yung 200,000 niya. So, yun yung compound interest. So, tapos dito naman tayo kay investor B. Dito niya nilagay sa 8%. So, 72 divide 8 equals 9. So, your money doubles every 9 years. Every 9 years, magdoble yung pera. So, 29 plus 9, pagka 38, naging 200,000. So on and so forth. Pagka 65, naging 1.6 million. So, dito naman tayo kay investor C. Dito niya nilagay sa 12% kasi nga, na meron siyang nalaman na financial institution na nagbigay ng 12%. Okay? Kasi naka-attend siya ng mga financial seminars. Ganon. So, 72 divide 12 equals 6. Your money doubles every 6 years. So, 29
plus 6, 35, naging 200,000. 35 plus 6, 41, naging 400,000. So on and so forth. Pagka 65, naging 6.4 million. Okay? So the difference between 400,000 at 4% versus 12% is 6 million. So 6 million is equivalent to 20 years salary of a person who works at an annual salary of 300,000 or 25,000 per month. Yan yung equivalent sa 6 million sa isang tao na nagsahod ng 25,000 per month, no? So possible ba na meron 8 to 12%? Possible because of mutual funds and stock market. Okay? So ito na siya, no? When we say mutual funds, no? Money working hard for you na kung mag-invest ka dito, no? You will creating passive income, and then may ownership siya kasi nga shareholder ka, no? Kung mag-invest ka sa mutual fund, shareholder ka sa nakikita mo dito ng mga companies, no? Mga blue chips companies in the Philippines, okay? Like nila ni Jollibee, di ba? So ownership yan. Then kung mag-invest ka dito, number of shares yung binibili mo. So shares yung binibili mo. So ilang shares yung nabili mo. And then dapat kung mag-invest tayo dito, dapat yung mindset natin is long term. When we say long term, 5 years or more, ganun ka mag-invest, okay? Then know the risk din, guys, no? Know the risk. So let's do some math. So Mr. A has 100 pesos per month to invest in the 3 scenarios. Which one ends up doing? Ano yung dito sa scenario, no? Ano yung scenario na naka-profit talaga, malaki yung na-gain mo na pera, no? So pili kayo dito, no? Anong scenario na like gusto kayo na mag-invest kasi nga malaki yung profit. Okay? So dito tayo kay scenario 1. So si Mr. A nag-invest siya dito sa scenario 1. Ito mga scenario po is ito yung mga paggalaw ng market, nag-up and down kasi nga yung market fluctuating kasi may mag-up siya, mag-down na naman, mag-up. So dito sa scenario is nag-up lang talaga yung market, no? So dito niya in-invest 100 pesos per month, no? So dito itong nakikita niyo dito sa graph, mga red dot, kung saan siya nakalagay, yan yung price per share. So like sa first month dito siya nakalagay sa 10 pesos. So magkano yung nabili niya sa 100 pesos niya, sa 10 pesos price per share. So 10 shares din yung nabili niya. Then sa second month, naging 12 pesos. And then so on and so forth. Ganon siya. Okay? So paano natin i-compute to? I-total mo lang lahat ng shares na nabili niya. So total shares na nabili niya sa kanyang 100 pesos per month sa loob ng 6 months is 42.28. Then magkano yung last share price? 20 pesos, di ba? 20 pesos. Doon niya ini-withdraw yung pera niya. So i-times mo lang siya. So total value of your money is 845.60. So magkano yung total contribution mo sa loob ng 6 na buwan? 100 pesos per month, 600 pesos. I-minus mo siya para makita mo yung gaining mo. Gain after 6 months is 245.60. 41% over 6 months or 6.8% per month yung gaining niya. So dito naman tayo kay scenario 2, no? Meron siyang dito, no? Tapos bumagsak siya, tapos nakabalik na naman. So yan yung scenario. Nag-up, then nag-down, then nag-up na naman ulit. So, yun lang din, no? Lahat ng shares, ipunin mo lang din. So, total shares na nabili niya, 85.25. Magkano yung last share price, di ba? Sa 6 months is 10 pesos. So, last share price times 10 siya, yung total shares mo, total value of your money is 852.50. So, total contribution mo magkano sa 6 na buwan? 100 pesos per month, 600 din. So, gain after 6 months is 252.50. 42% over 6 months or 7% per month. So, mas malaki yung na-profit niya unlike ni scenario 1. So, dito naman tayo kay scenario 3. Grabe yung pagbagsak niya at hindi siya nakabalik sa kanyang pwesto. So, may compare ko talaga to siya sa pandemic, no? Kasi nga sa nung March is grabe yung pagbagsak sa market. Tapos until now, hindi pa siya nakabangon ulit talaga, no? So, mura pa talaga yung mga shares ngayon. So, ganun lang din. Paano natin i-compute lahat yan? I-total lahat ng shares sa 6 na buwan na nabili mo. Is, yung nabili mo sa 6 na buwan is 257.22 shares. Magkano lang yung last share price? Nandito, no? Sa gitna ng like nasa 4.5 yung last share price na sa 6 months. So, i-times mo siya. Total value is 1,157.49. Total contribution magkano? 600 pesos kasi nga 100 pesos per month. So gain after 6 months is 557.49 or
92.9% over 6 months or 15.50.5% per month. So meaning pala guys, kung babagsak yung market, mas malaki yung profit natin. Bakit? Kasi nga kung babagsak yung market, mas less yung share, no? Mura na yung shares unlike sa tataas yung market. So dito kapag mag-less yung shares, mas lalo kang bumibili ng ang share. Mas lalo kang mag-add sa investment mo kasi nga alam mo na mura lang yung shares, less lang yung share. Ganon siya. So no? So kasi nga sekreto lang talaga dito sa pag-invest is paramihan ng shares, number of shares, accumulated shares. Okay? So not timing is the better ally to help build wealth for your family. Building wealth requires a lot of discipline and time. This is not a get-rich-quick scheme, guys. Okay? Ulitin ko. This is not a get-rich-quick scheme na ngayon ka mag-invest, wala pang isang taon, marami ka ng pera. So, hindi ito siya. So, ito is building a financial foundation talaga, no? Dadaan tayo sa sakto na proseso. Okay? Then, ayun nga, no? Then, take care of your family. So, di ba sabi ko kanina na while building your wealth, protektahan mo din, no? Para hindi masayang. So, protect your family. Paano ba natin siya, ano bang gamitin natin na method? So, gagamitin nating method na ito is yung DIME method. So, DIME, yung D stands for debt, I stands for income, M stands for mortgage, and E stands for education. Okay? So, lahat dyan, ilista mo lahat magkano ba yung utang mo ngayon. Diba? Example dito, para malaman natin magkano yung protection na needed mo. Okay? So, example dito, may utang ka na 100,000, combine na yan sa credit cards, mga loans mo, at ibang utang mo, combine na yan. Tapos, yung income mo, i-compute mo yung income mo, what if meron kang 10,000 per month? Okay? So, 120,000 per year na income. So, example lang po ito ha. Then, income replacement for 10 years. So, 120,000 times 10, kasi nga 10 years, so 1.2 million. Okay, yung ilagay mo dito. Then sa mortgage mo, mga balance mo sa mortgage mo, yung mga bahay o sasakyan na meron kang binabayaran. Example lang, 400,000 na lang. Tapos education na yung, assuming lang, meron 120,000 per year for a 4-year college sa dalawang anak mo. Okay? So ilagay mo dito, 960,000. So magkano yung protection needed mo? 2.66 million. Okay? So, the DIME method is only one method to help determine a client's insurable need. However, an insurable need of more than 10 times the client's current income may not be accepted by IMG unless special exceptions apply. No? 10 times talaga guys, no? Yung need natin, dapat i-calculate natin na may protection tayo na needed. Okay? So, what is your family's most important asset? My question dito. Yung bahay mo ba? Yung sasakyan mo? Or your valuables? It's you talaga guys. It's your ability to generate income. Kasi nga, ikaw yung naghahanap ng income. Hindi yung sasakyan, hindi yung bahay. Pero kadalasan sa Pinoy, bakit yung sasakyan at bahay yung insured? Pero yung may-ari, hindi. Di ba? Nakita nyo? So ngayon, ang pinaka-importante talaga ay ikaw. Dapat ikaw yung insured. Hindi yung sasakyan at bahay mo lang yung insured. Kundi ikaw rin. Kasali ka, dapat insured ka. Okay? So dapat talaga guys. No? So building a solid financial foundation, like building a house, you must build it from the ground up. No? Build it right, build it strong. Okay? So dapat unahin natin pag-build, parang nagpatay ng bahay ba? Una talaga sa ground, di ba? Mga haligi. So yan yon guys, no? So dapat unahin natin pag-build itong healthcare, long-term and short-term care. So ngayon, if nasa trabaho ka, okay pa yan kasi nga may short-term care ka yan, binibigay ng company nyo, benefits mo yan. What if mag-retire ka na, what if mag-resign ka, meron ka pa bang healthcare? Wala na. So dapat meron ka rin tinatawag na long-term healthcare. So i-discuss ko sa inyo to later. And then next is protection or life insurance. Dapat insured ka para may peace of mind ka. If something happens sa atin, mamatay tayo, kunin tayo nito, mayroon tayong pera na inahabilin sa ating pamilya. Yun yung purpose ni life insurance. Instant money matatanggap sa pamilya. And then, ma-eliminate yung mga utang natin. Dapat
Meron din tayong emergency fund na sineset aside, no? And then lastly na yung investment. So manage your debt. Control your debt or your debt will control you. Then create an emergency fund. You should set aside 3 to 6 months income to help cope with emergencies and unexpected changes like nawalan ng trabaho, may major damages or repair sa bahay, sa business mo, sa property mo, or may magkasakit sa pamilya, or may mga disaster. Be prepared for rainy days, guys. No? So, like hindi pa tayo, kung mag-invest tayo, guys, dapat na-build na natin to bago tayo mag-invest. So wala pala tayong karapatan na mag-invest kung hindi natin na-build to. Kasi nga, yun nga, sayang lang talaga yung ini-invest mo na pera kung wala kang healthcare, wala kang life insurance, wala kang emergency fund. Bakit? What if magkasakit ka? Diba? Ma-withdraw mo yung investment mo. Yung property mo na ini-invest mo, yung lupa, bahay, sasakyan, mabenta mo yun. Kasi nga, pambayad sa hospital. Pero kung meron kang healthcare, may life insurance ka, may emergency fund ka, protected na yung investment mo. So build it right, build it strong talaga, guys. Building a solid financial foundation. Okay? Then, imagine, guys, this is your family. You are the provider of the family. Ikaw yung breadwinner. Okay? Tapos ito yung may monthly income ka. Tapos ito yung mga needs na kailangan mong bayaran. Mag-groceries ka, tuition ng anak mo, allowance ng anak mo, loans, no, na credit card or mga bills, and then mga electric bill, water bill, phone bill, mga house mortgage or may sasakyan ba, no, car mortgage, then medical expenses. Ito yung kailangan mo every month na kailangan mo bayaran. If you die without life insurance, anong mangyayari? 'Di ba yung pamilya mo will have a hard time to adjust on the lifestyle they are used to kasi nga wala na yung breadwinner. So bagsak na yung foundation. 'Di ba? Sino lang yung mag-support para sa tuition at allowance ng ating anak? Na si Mrs. nag-rely lang naman sa iyo na ikaw yung breadwinner. 'Di ba? Pero if you die with life insurance, ito yung mangyayari, guys, hindi yan siya. Your family is protected and will have reasonable time to adjust from your absence. So life insurance yung papalit sa iyo dito. No, instant money matatanggap nila. So meron pa yung Mrs. mo na like pang support, no, para sa pag-aaral ng mga anak, bayad sa mga kuryente, sa tubig, groceries, medical expenses, no? Yung loans na inahabilin mo sa pamilya mo, mababayaran pa niya. So yun yung purpose ng life insurance. Okay? So ito na siya, no? Si Kaiser Ultimate Health Builder. Para ma-build natin yung solid financial foundation. Kasi nga ito na yung tinatawag namin na the complete financial plan. Si Kaiser Ultimate Health Builder. Kasi si Kaiser nasagot na niya yung 2 relevant questions in our life. What if we die too soon? Who will take care of our family? Especially ikaw yung breadwinner. Solution dyan si life insurance kasi nga si Kaiser 3-in-1 na siya. Meron siyang investment, life insurance at saka healthcare. So solution dyan si life insurance kasi kung may Kaiser ka, so nasolusyonan mo na yan. What if kukunin tayo ni Lord ng maaga? Okay? And then second question is what if we live too long? Who will take care of us? Problema din yon. Solution dyan si investment and long-term care. Okay? So may investment at healthcare ka. So kung ngayon mag-save ka ngayon sa Kaiser, no, may pera ka na isinave or invest ni Kaiser, at your retirement, hindi ka na mag-aalala kung hindi ka ba alagaan ng pamilya mo. Kasi nga pwede kang kumuha ng caregiver, no? Na aalaga kasi may pera ka kasi nga nag-save ka ngayon. Kung magkasakit ka naman, ma-admit ka sa hospital, hindi ka rin mag-alala kasi nga may healthcare ka. Okay, yan yung importante talaga. So, paano ba si Kaiser, no? How Kaiser works? Simple lang. 7 years ka lang dito mag-save, okay? Then, mag-wait ka lang ng maturity period na 13 years sa 20 years sa lahat. So, question, Raymond, bakit ang tagal naman, no? Ng 20 years? Kasi nga, guys, design to para sa ating retirement. So, may example dito, 22 years old siya nag-start, yung plan na kinuha ay 100, installment naman is 58,821 kasi nga yung mode of savings siya nag-annual siya, nag-yearly. Pwede ka naman dito mag-monthly, quarterly, semi-annual, or annual. Okay? And then, contract price, yung sa 7 years na na-save niya is 411,750. Kasi nga, saving period mo 7 years lang. Maturity period is 13. So, 20 years na. After maturity, ito na yung pera mo. 1.1 plus. No? 1.1 M plus million. Okay, magkano lang yung sinave mo? 411,750. Mga 700,000 plus yung natubo sa pera mo. Kasi nga, si Kaiser, binibigyan tayo ng 10% per annum na interest rate. Kasi yung pera natin dito invested din sa mutual funds. And then, kung hindi mo siya kukunan at you're 42 years old, pinapaabot mo yung edad mo ng age 60, yung pera mo umabot ng
6.4 million. At the age 65, umabot ng 10.4 million. Pero habang nag-save ka dito, after 1 year of your contribution, kung monthly ka dito, pero kung mag-annual ka, automatic na binibigyan ka ni Kaiser ng healthcare benefits. Libre na yung annual physical examination mo, libre na yung dental benefits, simple tooth extraction, simple pasta, simple cleaning din. May mga accredited dental clinics din tayo. Okay? The number 3, waiver of installment due to death or credit life. What if something happens sa plan holder? Napas away, ano yung mangyayari plan? Example, 1 year lang siya nakasave tapos namatay yung plan holder. So automatic guys, ma-fully paid yung 7 years. And then, automatic ma-transfer sa first beneficiary kasi nga 4 yung beneficiary natin dito. Tapos yung first beneficiary is mag-wait lang siya ng maturity period, depende na sa kanya yun, ano nang gagawin niya sa pera niya. Okay? And the number 4, waiver of installment due to disability. What if something happen na totally disabled yung plan holder? Hindi siya na makapaghanap ng income, 1 year lang siya nakasave, automatic guys, ma-fully paid ang 7 years. Then yung plan holder, mag-wait lang siya ng maturity period kasi nga na-disable lang naman siya, hindi naman siya namatay. So, depende na din sa kanyang ano yung gagawin niya sa pera niya. Okay? And then meron tayong basic medical benefits, member's choice of room and board, 1,000 per day. Itong kung K100 yung kukunin mo. Okay, annual benefit limit, yung budget mo for hospitalization, 60K per year kung K100 yung kukunin mo. And then term life from accumulation until the 28th year. So, example po nito, what if nag-monthly ka lang? So, kapag na-approve na yung policy mo, example ngayon, ano ba ngayon? December 15 ba ngayon? So, December 15 na-approve yung policy, doon, no, covered ka na sa life insurance until 28th year. Okay? So, number 9, accidental death and dismemberment until the 20th year. So, yun din. Times 2 ang matatanggap sa pamilya, no, if something happen na yung cause of death is accident. Okay? And then lifetime network access to over 500 hospitals and over 1,000 doctors. So, pwede nyo i-search din. May website tayo niyan para ma-search nyo sa lugar nyo ano yung mga hospital na private dyan na accredited si Kaiser. Okay. So, ngayon, Financial Foundation Educational Program Workshop. So, if you become part of IMG, maging member ka dito sa IMG, matutunan mo lahat to. Kasi nga, nasa portal mo ito lahat. Workshop 1, increase cash flow debt management. Kung gusto mo matuto how to increase your cash flow at paano ba ma-manage yung utang. So, panoorin mo itong workshop 1. Nasa portal to. Workshop 2, building a strong financial foundation. Kung gusto mo matuto, paano ba i-build na mas strong yung financial foundation natin. Then workshop 3, building wealth asset accumulation. Kung gusto nyo pa matuto about mutual funds, panoorin ito sa workshop 3 na sa portal to. No? If you become a member of IMG para may own portal ka. And the workshop 4, kung gusto nyo matuto retirement planning, wealth preservation, nasa workshop 4 yan. Workshop 5, kung gusto nyo matuto building a business in the financial industry like us, pwede kayong manood sa workshop 5. Okay? So, marami tayong matutunan talaga dito. So, IMG is a financial brokerage company and we're into membership benefit platform. Okay? So, kapag member ka dito, one-stop shop na talaga. No? Ikaw to na member, nag-need ka ng healthcare, maka-direct access ka na. Life insurance, maka-direct access ka na. Hindi na tadadaan ng agent or broker. Nag-need ka ng investment, maka-direct access ka na din. Real estate, general insurance, allied financial services, maka-direct access ka sa lahat. Kasi nga, once you become a member of IMG, you are the broker of yourself. Hindi na yung ibang tao. Hindi na tayo dadaan ng middleman. Okay? So, direct access ka na sa lahat. Then, ito na yung portal mo, no? Example sa portal. Ito yung portal ko. Okay? So, dito makikita mo lahat, guys. Lahat ng benefits dito sa IMG. Sa investment mo, pwede ka na makapag-start sa pag-invest. No? Anytime, anywhere, as long as meron kang internet, pwede ka na makapag-add sa investment mo. I-view portfolio mo lang yan. Then, iba pang mga benefits. For you to know more the whole benefits talaga, lahat ng benefits, pwede kayo mag-attend sa mga membership orientation na financial seminar namin. No? So, pwede kayo manghingi ng access sa mga tao na nag-invite po sa inyo para maka-attend kayo sa membership orientation namin. Then, how to start? Become a lifetime member. Yun nga, para makapag-start ka na po sa pag-invest mo, no? To build your financial foundation, become a lifetime member of IMG. So, just approach lang po no, sa mga tao na nag-invite po sa inyo para makapag-start na mag-guide kayo, no? Ma-process yung membership ninyo. Okay? Para makapag-start na din kayo. Then, just take a screenshot lang po nito, no? Ito yung mga accredited banks natin, no? Ito yung para may reference kayo, may copy kayo. If i-process na ninyo yung membership ninyo, so may copy kayo sa mga account, no?
sa accredited bank sa IMG. And then pwede din i-Palawan, no? So mas prefer din ako sa Palawan, no? Kasi nga madali lang ma-approve yung membership ninyo sa Palawan. Okay? So meron din akong i-ask na favor din sa inyo, no? Para din to sa inyo na ma-update din kayo, pwede kayong mag-like and follow sa aming official Facebook page sa IMG, International Marketing Group -IMG. So pwede nyo i-like and follow para makita nyo talaga, no, ma-update kayo sa mga events dito sa IMG. So thank you guys and have a great afternoon everyone. Thank you sa pag-attend this afternoon, no? So I'm Raymond Lapinya Malazarte. Ito yung Facebook account ko. You can add me din sa Facebook at ito yung mobile number ko. You can call me if may mga katanungan kayo or you can email me if may mga clarifications kayo, no? So yun nga guys, before we end, no, take action talaga. Pinaka-importante, ano yung natutunan natin ngayon? Take action. I-apply ano yung natutunan natin para may changes talaga na mangyayari sa ating financial aspect or status, no, sa finances natin. So then ayun nga, kasi nga may meron kaming campaign for financial education. So congratulations sa lahat ng guests natin today kasi nga part na kayo sa aming 30M by 30 financial literacy campaign. So ngayon pwede nyo ibigay, no, sa mga nag-invite sa inyo yung first name nyo, last name nyo, email address nyo at saka mobile number nyo para ma-submit nila, okay, para masali na kayo sa tracker, no, sa campaign counter namin sa aming financial education movement. Okay, so